Congratulations po sa Rema family at sa lahat po ng sumusubaybay online. Dahil halos isang taon ay nandito po tayo sa Book of Revelation. At ito po, ang final message ay, ang sinulat ko po dito ay the final message. Text natin, yung Revelation chapter 22, 6 to 21, ito po yung pinakahuli. No? Hindi po kayo maliligaw kasi ito pong pinakahuling page po ng inyo pong Bible. At congratulations kasi in a way nabasa po ninyo ang buong book po ng Revelation. So, after the description of the new heavens and the new earth, pupunta po tayo dun sa tinatawag na epilogue. No? Kung merong prologue, meron po tayong epilogue. So God has His final message in the book of Revelation. Not only in the book of Revelation, but also doon po sa buong Bible. So alam naman po natin na ang Biblia ay binubuo ng 66 books. And the first book is Genesis. And we are in the last book, which is the book of Revelation. So nasa last chapter po tayo. And in Revelation chapter 22 verse 6, ang sabi dito, "And he said to me, these words are faithful and true." These words are faithful and true. Ang mga salitang ito ay totoo, mapagkakatiwalaan, no? At hindi pwedeng magsinungaling ang mga salitang ito. Ang sabi po doon sa trustworthy na sinasabi, or yung faithful and true, alethinos, which means genuine, no? One that cannot lie. Hindi pwedeng magsinungaling ang librong ito, hindi pwedeng magsinungaling ang nasusulat dito, dahil ang nagbigay nito ay ang Diyos. Hindi ito sinulat lang ng tao na kagaya ng sinasabi ng iba, oo, isinulat, inilimbag dito sa daigdig, subalit ito po ay salita ng Diyos. And paano natin malalaman, no? The question is, how do we know that these words are really faithful and true? Ang sagot nandun rin po sa verse 6. Paano natin malalaman na ito ay totoo at ito ay mapagkakatiwalaan na salita ng Diyos? Ang sabi dito, "And the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent His angel to show to His bondservants the things which must soon take place." So the God of the spirits of the prophets, ang mga propeta, meron silang spirits within them, just like us. Dahil ang tao, binubuo siya ng spirit, soul, and body. So our spirit speaks and testifies with the Spirit of God because God is a spirit. No? Nakakapag-communicate ang Espiritu ng Diyos sa atin dahil meron tayong Espiritu. No? So, ang sabi dito, ang Diyos daw po ang kumikilos, no? Ang Diyos na kumikilos sa mga espiritu ng mga propeta. Sino yung mga propeta? Sila po yung nagsulat ng Old Testament. Okay? Remember, na nung time na to, na sinusulat ito ni Apostle John, ang Bible lang niya ay ang Old Testament. Okay? Tandaan po ninyo yun. Old Testament lang po ang Biblia niya kasi nga hindi pa naman po naisulat ang New Testament. Kaya pong tinutukoy dito, sabi niya, the God of the spirits of the prophets, sabi niya, sent His angel to show to His bondservants sa mga lingkod niya, no, kung ano ang mga bagay na dadating. Kaya alam po natin na ito ay totoo. So, sabi po sa 2 Peter chapter 1, verses 20 to 21, "But know this, first of all, that no prophecy of the Scripture is a matter of one's own interpretation." Ibig sabihin, walang anuman na nakasulat, kasi ang tawag po sa Bible ay prophecy, okay? Walang anuman na nakasulat sa Bibliang ito, sa salita ng Diyos, na galing lang sa sariling
interpretasyon ng tao. Okay? Kasi sabi nila, iba-iba kasi interpretation niya, no? No? Malinaw yon, sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21, no? No prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation. Pangalawa, sabi niya, for no prophecy was ever made by an act of human will. Hindi dahil gusto lang ng tao kaya nasulat ang Biblia o ang Bible, no? But, sabi dito, men moved by the Holy Spirit spoke from God. Ang Diyos ang siyang kumilos sa mga propeta at sa lahat ng sumulat nito, no? Ibig sabihin, ito ay inspired by God, no? Kaya alam po natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. At ang Biblia ay atin po itong binabasa dahil alam natin na ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. The Old Testament and the New Testament are both inspired by God. Kasi may naniniwala kasi na may nagsasabi na ang inspired lang daw ay yung Old Testament lang. No? Kaya nga po yung mga Jew, di ba, yung mga iba, hindi sila naniniwala sa New Testament. Because it's all about Jesus. Naniniwala sila dun lang sa Torah, dun sa Pentateuch, or dun sa nasa Old Testament. No? Pero pareho po silang inspired by God. The Old Testament saints look forward to the coming of the Messiah. Di ba yun yung pinaka-reason bakit nandyan yung Old Testament? Because these are all prophecies that look forward to the coming of the Savior. But the New Testament look back, di ba, to the Old Testament because they want to know all the prophecies fulfilled because of the coming of the Lord Jesus Christ. The first coming, which is the birth of the Lord Jesus Christ. They look back, and at the same time, they look forward to the fulfillment of the future events. Kaya ito yung Revelation. The Revelation, the book of Revelation, is the only prophetic book in the New Testament. Hindi pa nangyayari, ito ay mangyayari pala. Maaaring hindi natin maintindihan ang mga nakasulat dito, but it shall come to pass. Okay? So, therefore, these words are trustworthy and true. Revelation chapter 22, verse 7. Punta po tayo dito sa verse 7. Tatalakayin po natin ito verse by verse, okay? Verse 7, sabi dito, and behold, I am coming quickly. No? Sa Greek, tako. Ang ibig sabihin ng quickly ay speedily and suddenly. Kasi marami magsasabi na, noon pa sinulat ito, bakit hanggang ngayon hindi pa naman dumarating ang Panginoon? No? Pero hindi po ibig sabihin kasi nito na agad. Kundi ang sinasabi po dito yung imminence, yung imminent coming of the Lord Jesus Christ. That He will come suddenly. No? Speedily and suddenly. But He said, I am coming quickly. At alam nyo ba, na dito lang sa Revelation chapter 22, 3 beses inulit yung I am coming quickly. Napansin nyo kanina doon sa responsive reading, 3 beses, di ba, na sinabi yung I am coming quickly. Puwera pa yung mga sinabi niyang I am coming quickly sa mga ibang books or sa ibang chapters, no? Pero dito makikita natin sa verse 7, and behold, I am coming quickly. And then, Revelation chapter 22, verse 12. Okay, anong sabi sa Revelation chapter 22, verse 12? Behold, I am coming quickly. No? And my reward is with me. Tapos doon sa Revelation, chapter 22, verse 20, anong sabi niya ulit? Yes, I am coming quickly. Pinapaalala ng Diyos, pinapaalala ng Panginoong Hesukristo na darating siya. Yung isa nga sapat na lang, sapat na eh. Para maniwala tayo na babalik siya.
no? At kinakailangan maging tapat tayo habang naghihintay tayo sa pagbabalik niya. Ayaw natin na madatnan tayo ng Panginoon na nasa kasalanan sa kanyang pagdating, di ba? Kaya 3 beses na sinasabi niya. It's mentioned 3 times in Revelation chapter 22, no? And the first 2 has promises. Di ba? Ano yung unang promise niya? You will be blessed. May blessing. Blessed is he who heeds the words of the prophecy of this book. And then yung sa verse 12, anong sabi dito? My reward is with me to render to those, no? To those according to what they have done. So may reward, no? At doon sa Revelation 20, sabi niya, darating ako. Yes. It's an assurance na babalik talaga ang Panginoon. Okay, punta tayo doon sa verse 7 ang sabi niya, Blessed is he who heeds the words of the prophecy of the book. Yung word na heeds, ginagamit kasi sa NASB yung word na heed. Ibig sabihin ay mag-obey. Sumunod. Gawin. Okay? Yun ang sinasabi ng NASB na translation. Sa iba naman, who obeys. Who does. Okay? Yun ang ginagamit. But actually, the meaning of this is to keep, to guard. Ibig sabihin, gugwardyahan mo. Alam mo yung kapag ikaw ay nakikipag-contest or ikaw ay may laban, yung gugwardyahan mo na hindi ka magkakamali. Yun ang ibig sabihin. Yung magiging maingat ka sa lahat ng iyong kilos. Kaya, ito yung sinasabi dito. But actually, no, may ipapakita lang ako sa inyo na 2 blessings. Revelation chapter 1, ipapakita lang ko lang sa inyo na sinabi ng Diyos yung blessing doon sa Revelation chapter 1, doon sa umpisa, sinabi din niya sa huli, Revelation chapter 22. Revelation chapter 1 verse 3. Ang sabi dito, Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy. Okay? Bakit? Hindi po lahat ay nakakapagbasa nung time ni John. Kaya, read at saka hear. Yung iba, nakikinig na lang kasi hindi nga marunong magbasa. Pero alam nyo, may blessing pa din yun kapag nakikinig kayo ng salita ng Diyos. May blessing pa rin yun. Particularly, dito sa Book of Revelation, tinutukoy niya talaga dito yung blessing. Blessing sa lahat ng nag-aaral, nakikinig, nagbabasa ng Book of Revelation. No? And heed the things which are written in it, for the time is near. Kasi malapit na. No? And then, doon sa Revelation chapter 22, verse 7, balikan natin. Blessed is he who, ano sabi dito? Heeds. Meron pa ba dito yung read and listen? Wala na. Bakit? Inumpisahan sa chapter 1, ang sabi niya, pinagpala or blessed yung lahat ng nagbabasa, nakikinig ng salita. Ngayon, pinag-aralan natin lahat ito. No? Pati ang Biblia, pinag-aralan natin, nandun ka na sa huli. Revelation chapter 22, verse 7. Marami ka nang narinig. Magmula Genesis nga, narinig mo na eh. Nandun ka na sa pinakahuli ng book ng Bible, Revelation chapter 22. At ang sabi niya, blessed, mapalad ang lahat ng sumusunod. Ibig sabihin, lahat ng nabasa mo, lahat ng napakinggan mo, ano gagawin mo? Para pagpalain ka ng Diyos, gawin mo. Yun ang ibig sabihin nun, yung 2 blessing na yun. From cover to cover ng Book of Revelation. No? Yun yung 2 pagpapala. Okay? So, anong gagawin natin? Let's guard, let's watch over, let's keep, let's obey the Word of God na ating napakinggan at ating mga nabasa. Actually, itong eschatology na ito, hindi lang para pag-usapan ito na, alam mo, napag-aralan ko. Hindi ganun. Kaya natin
pinag-aralan ang eschatology na series for almost 1 year ay para tumatak sa puso at isipan natin ano bang sinasabi ng aklat na ito at ano ba ang gagawin ko bilang anak ng Diyos para matupad ang nakasulat dito. No? So by the time you get to chapter 22, you're done. You have heard, you have read, so keep it. Do it. Diba? Bakit kailangan yun? Bakit mahalaga yun? Revelation chapter 3 verse 10. Okay, basahin ko lang. Sa Revelation chapter 3 verse 10, John was writing to the church in Philadelphia. Okay, so there's a church in Philadelphia. Nasa Turkey po ito hanggang ngayon. Yung church in Philadelphia. Revelation chapter 3 verse 10, ang sabi dito, because you have kept the word of my perseverance. Ibig sabihin, sumunod sila. Di ba? Dahil sumunod kayo, no, he is talking to this particular church. Because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world. Yung tribulation ito, alam nyo to, no? To test those who dwell on the earth. Verse 11, anong sabi na naman dito? I am coming quickly. No? Sa Revelation chapter 3, sinabi niya ulit ito. I am coming quickly. Kaya naman, hold fast what you have. Panghawakan mo ang meron ka. Ano ba meron ka ngayon? Salvation. Kung tumanggap ka sa Panginoon, kung tunay na tumanggap ka, tunay na nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, at tunay na ginawa mong Panginoon na tagapagligtas si Jesus Christ, meron kang salvation. At ang sabi ng Lord, hold on, hold fast, no? Panghawakan mo kung anong meron ka. Hold fast what you have so that no one will take your crown. No one will take your reward. Mga kapatid, alam nyo, anumang pagsubok ang nararanasan natin, tandaan natin, the Lord Jesus Christ is always saying, I am coming quickly. I am coming quickly. Temporary lang yan, paghihirap mo, because I am coming quickly. Ang mahalaga, hold fast to what you have. Ano ba meron ka? Kayamanan? Hindi ka madadala niyan sa langit or sa impyerno. No? Ano meron ka? Ano meron tayo? Ang Panginoong Jesucristo. Siya ang pinakamahalagang meron po tayo. Dahil nasa atin ang tagapagligtas-ligtas tayo. Kung nasaan siya, nandoon din tayo. Kaya nga sinabi niya, for where I am, there you will be also. I am going to prepare a place for you. No? Kaya nga sabi niya, panghawakan mo kung ano ang meron ka. Kaya napakahalaga yung sinasabi sa Revelation chapter 3 at Revelation chapter 22 na sabi niya, heed, obey, guard, watch over. Yun ang palaging sinasabi niya. Because He wants us to be faithful. Nais po ng Diyos na hindi tayo Kristyanuhan. Alam niyo kung bakit? Kung ikaw ay Kristyanuhan, pupunta ka sa langit-langitan. No? Hindi totoong langit ang pupuntahan mo. Kunyari lang. Okay? So Revelation chapter 3 verse 10, no? We have to keep the word. And remember na ang charge po natin ay itago ang salita ng Diyos sa ating mga puso, no? Marami pong utos ang Diyos sa kanyang mga salita. At sa atin pong pagbabasa ng Bible, no? Napakarami. Pwera yung natututunan natin dito. Pag nagba-Bible reading kayo, alam ko ang Diyos ang nangungusap sa inyo habang nagbabasa kayo ng kanyang salita. It is only God who can speak to you, no? Kahit nang umaungaw ang preacher dito, kung hindi nangungusap or hindi mo maririnig sa iyong spirit ang salita ng Diyos, wala kang matututunan. Kahit na anong gawin mo. Kahit na isang linggo nag-prepare pa ng message, yung magme-message, kung ang espiritu ng Diyos ay hindi mangungusap sa iyong espiritu, kasi nga ang espiritu ng tao patay eh. It is only God who can give His words. Kaya nga rema, di ba? Pagka sinabi mong nagrema, ibig sabihin nangusap, naging buhay ang salita ng Diyos sa'yo. Okay, let's go to Revelation chapter 22 verse 8.
Dito na po tayo sa verse 8. Sabi niya dito, I, John, am the one who heard and saw these things. So, pinapatunayan po ni Apostle John, kasi po si John, ang sumulat nito, okay, noong nandun siya sa Isle of Patmos. Remember si John, isa sa mga 12 disciples ni Jesus Christ? Si John lang po ang namatay ng old age. Diba? Anong ginawa sa kanya? Siya ay prinito. Siya ay inilubog sa kumukulong mantika, pero hindi siya namatay. Pero siya po ay dinala sa Isle of Patmos at doon po niya nakita ang revelation po ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Kaya sinulat niya ito para po sa ating lahat dahil pinakita ng Diyos sa kanya ang future kung ano po ang mangyayari. Kaya mapalad po tayo, no? So, sabi niya, pinapatuhanan ni John na ako ang nakakita at nakarinig ng mga bagay na ito. And when I heard and saw, nung narinig daw niya at nakita niyang angel eh. Nakita din niyang visions of Jesus Christ at lahat ng mga angelic beings. Nakita niya lahat. Nakita niya ang heaven. Nakita niya ang future na heaven. Di ba? Pinakita ng Diyos sa kanya. Anong ginawa niya? Dahil sobrang na-overwhelm siya. I have to worship someone or something. Lumuhod ngayon siya. No? I fell down. Hindi naman niya ito tinatago. Pinagtatapat niya. Ang sabi niya, when I saw all these things, when I heard all these things, sabi niya, I fell down to worship at the feet of the angel who showed me these things. Napasamba siya. Ano ibig sabihin ng samba? Kapag ikaw ay lumuhod, ibig sabihin nun ay worship. Okay? Napaluhod ngayon siya sa angel. At anong sabi ng angel sa kanya? Nirebuke siya ng angel. Anong sabi ng angel sa verse 9? But he said to me, do not do that. Kinilabutan siguro ng angel, no? Do not do that. I am a fellow servant of yours and of your brethren, the prophets, and of those who heed the words of this book. Worship God. Sinasabi niya. Ibig sabihin, huwag kang luluhod. No, I'm going to give an example also, no? Nung si Cornelius, naalala niyo si Cornelius? Anong ginawa niya? Lumuhod siya kay Peter, naalala niyo? Sa Book of Acts. Anong sabi ni Peter? Tumayo ka. Ibig sabihin nun, he refused worship because he knows that God is the only one who is due of our worship. Yung angel din. Ang sabi niya, tumayo ka. Worship God. No? Alam niyo ba kung bakit nagkagulo ang mundo? It's because of worship. It's because Satan decided that he wants to be worshipped. At hanggang ngayon, gusto ng diablo na siya ay wino-worship. Nililin lang niya ngayon ang mga tao. Yun na lang idols. Idolatry. This is the picture of God. No, it's not the picture of God. It is a piece of stone. It is a piece of wood. Why would you bow to that piece of wood or to that piece of stone or piece of gold? Kung gold yan o silver, it's still created by man. Bakit kaluluhod doon? No? At yan ang ginagamit ni Satan. And people worship music. People worship money. People worship everything other than God. Di ba yun ang ginagawa niya? Satan desired to be worshipped. We saw that in Isaiah chapter 14. Di ba unang nilikha ng Diyos ang mga anghel? At si Lucifer ang pinakamagandang anghel. At nagkaroon siya ng pride sa kanyang puso and he decided that I want to be God. I want to be God. I want to be like God. Gusto niyang maging kagaya ng Diyos. And he desired worship. Ezekiel chapter 28, nakasulat din yun. No? Basahin yung mga Bible mo. He was perfect. Almost perfect before iniquity was found in him. Yun po ang sabi ng Bible. Because he wants to be like God. If you remember in our previous studies, there will come a time when out of the 10 regional powers will rise. And one of them
will rise as the Antichrist and he will require worship. Di ba? Naalala nyo yon? Kaya nga yung tatak na, okay, 666, the sign of the beast, okay? So, yun yung nakalagay sa Revelation, anong chapter yun? Oh, basta, the rise of the Antichrist. Makikita po natin yan. He wants to be worshipped. So, the servants of God and the true servants of God refuse worship. Kahit yung simpleng glory, hindi nila kukunin. Because they know that the glory belongs to God. People steal the glory. Do not steal the glory. The glory belongs to the Lord. No? Huwag nating nanakawin ang glory na dapat ay para sa Panginoon. No? So, nothing or no one deserves worship other than God. So, what are we potentially worshiping? Ano yung mga bagay na potentially na wino-worship natin? Our jobs. Ano mang bagay na inuuna mo kaysa sa Diyos, that is idolatry. That is worship. Di ba? Because you believe in that more than you believe on God who gives everything. Di ba? Your job, trabaho mo, ang wino-worship mo, ayaw mong mawala sa yung trabaho mo, money, pera mo, status mo, spouse mo, position mo, anong wino-worship mo? What do we seek after for our own glory? Ano yung hinahabol-habol natin para magbigay ng glory sa ego natin? That is worship. People just worship their physical beauty. Alam niyo ba yun? Mas marami pang ikinukuskus sa mukha kaysa binibigay sa church. Alam niyo ba yun? That is self-worship. Di ba? Worship God. Don't worship also God's servants. Kasi lumuhod siya sa angel. Mga banal lang anghel. Pero sabi ng angel, wag kang lumuhod sa akin. Because kneeling is a form of worship. Kneeling is a form of worship. Don't worship God's servants. Other people worship churches. Churches. Denominations. Mega churches. Don't worship churches. Don't worship certain leaders. Dahil sikat yung leader. Worship God. Don't put your trust and faith on churches and church leaders. Put your faith in God alone. Bakit? Kasi, pag ginawa mo yun, hindi ka nakatingin sa Diyos, nakatingin ka sa tao, babagsak ka lang. You will be disappointed, may stumble ka, diba? Babagsak ka. Okay? Revelation chapter 22, verse 10. And he said to me, do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. Okay, we know that there are two words in Greek for time. One is chronos, kaya doon nang galing yung salitang chronological. Ano ibig sabihin ng chronological? Sunod-sunod. Okay? Kaya ngayon, itong ating relo, ang sabi niya, 12:25, okay? Yan yung chronos time. Yung date ngayon, August 18, 2024, it is chronos time. Doon ang galing yung word na chronos. Okay? Yung isang word naman kairos. Kaya pag sinabing kairos time, it does not refer to the specific time, but it refers to a season or to a period. Parang it's your time to shine. Parang ganun eh. It's the time when I was born again. Yun yung mga kairos. Yung nag-meet kayo, oh, that's your time together. Nagkita kayo ng yung lost long friend,
Okay? Hindi nyo naman itinakda ang specific, hindi nyo tinakda yung Chronos time, but it's Kairos time. It's the time that God has set. God has planned. You did not plan for it. Yan ang ibig sabihin ng Kairos. So, ang sinasabi po dito, wala kasing nakakaalam kung kailan. Diba? Sabi ng Diyos, walang nakakaalam. Sabi ng Panginoong Jesucristo, walang nakakaalam, walang takdang oras kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo. Kung kailan siya babalik. It's Kairos time. Okay? Sabi niya, huwag mong isara ang mga salita ng propesiya sa aklat na ito dahil malapit na ang panahon. Ang word dito ay panahon. The time is near. So what's the purpose of sealing up a book? Meron palang mga book na sinisil. No? Ay alam nyo ba, ang mga politicians ginagawa nila yan. Yung mga records nila, na fina-file nila, they were sealed. They are sealed. Why? Hindi pwedeng makita ng lahat ng tao yung mga private things sa buhay nila. Saan sila nag-aral, sino mga magulang nila. Yun, mga bonus na lang kapag in-interview sila or yung mga bagay na inaalaw nila na lumabas sa social media. Pero, meron silang book or files that are sealed. Bakit sinisil? To keep it secret. To keep it private. It's for private consumption, not for public consumption. No? Halimbawa, tayo din. There are things or events in our family lives that are sealed. Why? Because it's not for public consumption. Bakit kayo papangalandakan ng problema ko sa pamilya ko sa lahat ng tao? Diba? It's private. And I have the right to keep it private. Bakit? May karapatan ako, di ba? So ang sabi dito, do not seal up. Yun ang sabi ng Panginoon dito. Do not seal up. Ibig sabihin, huwag mong itatago or gawing private ang salita ng Diyos. Bakit? Malapit na ang wakas. No? Ibig sabihin, God's word is public. God's word is public record. It is not private record. Alam mo, maraming Kristiyano, sinisil nila eh. Ang word of God, ayaw i-share. Bakit? Akin lang to. Marami akong natutunan dito. Marami akong award na natanggap dito. Ang tanong, nakasil ba yan o naka-open sa iba? Dapat sinishare po natin ito sa iba. No? We're supposed to tell people. This is the word of God and this is our call for missions. Kaya tayo nagbabahagi ng salita niya, for the time is near. Kabaligtaran naman dito sa Daniel chapter 12. Punta tayo sa Daniel chapter 12, 9 to 10. Gusto ko lang pong basahin. Si Daniel po nasa Old Testament, okay? Isa siyang propeta sa Old Testament. One of the major prophets. Okay? Pero alam nyo ba na ang Book of Daniel ay partner ng Book of Revelation because it's a prophecy also of future events. So, ang sabi dito sa verse 9, he said, hindi pa. Sa verse 4 pala. Ang sabi dito, but as for you, Daniel, conceal these words and seal up the book until the end of time. Kabaligtaran, ano? Sa Old Testament, sa Book of Daniel, ang sabi sa kanya, isil mo, ikandado mo, itago mo ang salitang ito hanggang sa end of time. Bakit nakabukas naman yun? Diba? And then, ang sabi dito, many will go back and forth and knowledge will increase. Palatandaan ng last days, di ba? Maraming nagta-travel. Noon nga lang nag-pandemic, tingnan mo kung ilang aeroplanong nagliliparan. No? Ibig sabihin, hanggang sa panahon ngayon, makikita po natin yung event na yun. And then, sa verse 9, inulit niya, ay sa verse 8, nagtanong si Daniel, ang sabi niya, as for me, I heard, but could not understand.
Tignan niyo si Daniel sa kanya pinasulat ang prophecy na to, pero ang sabi niya, narinig ko pero hindi ko maintindihan. Kahit siya hindi niya maintindihan. Alam niyo ba yon? Hindi lahat ng nagsusulat ng Biblia naintindihan nila. Kasi nga ginagamit lang sila ng Diyos para isulat ang salita niya. And sabi niya sa verse 8, I heard but could not understand. So I said, My Lord, what will be the outcome of these events? And he said, Go your way, Daniel, for these words are concealed and sealed up until the end time. Verse 10, Many will be purged, purified, and refined. But the wicked will act wickedly, and none of the wicked will understand. But those who have insight will understand. Tignan po ninyo yung kahawig niya dito sa Revelation chapter 22. No? Daniel foresees that people will either walk in righteousness or walk in wickedness. Na-foresee ito ni Daniel. Ng mga tao, dalawang klase lang. Lalakad sa katuwiran o yung lalakad sa kasalanan, kasamaan. No? And sa Revelation 22 verse 11, kahawig din nung nandun sa Daniel 12:11. Anong nakalagay sa verse 11? Ang sabi niya dito, hayaan mo yung mga gumagawa ng mali na gawin nilang gusto nilang mali. Let the one who does wrong still do wrong. And the one who is filthy still be filthy. And let the one who is righteous still practice righteousness. And the one who is holy still keep himself holy. Magkakawig sila, no? Daniel chapter 12 verse 11. Iba lang nga yung wordings, pero ang sabi dito, many will be purged, purified, refined. But the wicked will act wickedly, and none of the wicked will understand. Alam niyo po mga masasamang tao, at anong gawin mo sa utak nila, hindi nila maintindihan. Because it's only the Spirit. It's the Spirit from God. Kasi nga patay ang espiritu ng tao, kaya nga meron tayong tinatawag na born again ka, hindi yung religion. Ang ibig sabihin nun, nabuhay na muli yung patay mong spirit. Kasi kaya namatay ang espiritu ng tao dahil nasira ang connection niya sa Diyos. Dahil sa kasalanan. All have sinned and fall short of the glory of God. Yun ang sabi ng Bible. So hindi porke nag-a-attend ka sa isang church ng pangalan ay Born Again Christian Fellowship, Christian ka, ay saved ka. Hindi. Ang born again, ibig sabihin nun, yung patay mong espiritu, nabuhay kasi nagkaroon ka ng bagong espiritu at ikaw ay naging anak ng Diyos. Hindi ka na anak ng Diablo. Dati anak ka ng Diablo. Dahil na born again ka, naging anak ka ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng born again. Kaya marami nagpupunta sa born again churches. Sabi niya, ano ka, born again? O, born again yung church ko. Buti pa yung church born again, ikaw hindi ka born again. Diba? Kaya kung minsan, no, kahit sa mga jeep, makikita mo, Jesus is Lord. Ang dami nakasulat dyan. Tapos yung nagmamaneho, naninigarilyo, nagmumura. Buti pa yung jeep, born again. No? Buti pa yun. Kaya, makikita sa buhay ng tao kung siya'y born again. Bagong nilalang, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Kung luma pa rin yung ginagawa mo, ibig sabihin, ibang spiritong natanggap mo. Ang tatay mong Diablo, yun ang sabi ng Bible. Nakalagay sa book of John. Your father is the devil, John 8:44. At dahil ang tatay mong Diablo, ang ginagawa ng tatay mo, yun ang ginagaya mo. Di ba mga bata, ang ginagaya nilang tatay nila? Kagaya ni Antonio. Kung anong ginagawa ng papa niya, nag-aarmis-armis, ginagaya niya. Kasi tatay niya Anong ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa mo ngayon na ginagawa ng Diyos? Sige nga. Anong ginagawa naman ng Diablo na ginagaya mo? Itanong mo sarili mo. Sinong tatay mo? Sinong father mo? Sinong ama mo na ginagaya mo? You must be born again. At huwag kang dadatnan ng Diyos na nandyan ka sa kung sino ang yung ama na tinutularan. No? So, Daniel foresees it and John sees this happening, no, sa ating pong kalagitnaan. So, makikita po natin na ang sabi sa Daniel, nakatago, secret. Pero, purihin ng Diyos. Bakit? Revelation chapter 22, hindi na tinago ng Diyos. Etong mangyayari, basahin mo lang. Kung tamad ka, magbasa, pasensya ka. Ay, mahirap kasing intindihan ng Revelation ba't ka nag-a-absent sa church? Kaya ka nga pumupunta sa church para makapakinig ng kanyang salita. No?
So sabi sa Daniel chapter 12 verse 4, no? Many will go back and forth and knowledge will increase. Ano yun? Naka-prophecy. Knowledge will increase. Bakit? Nag-umpisa tayo saan? Stone Age. Diba? Stone Age, yung mga ginagamit lang sa lahat, stone. And then nagkaroon tayo ng Iron Age. And then nagkaroon tayo ng Bronze Age. What age are we in now? Anong age meron tayo ngayon? Information age. High-tech. High-tech. Pati ilaw, nauutusan mo. Alexa, speak in the luce. Di ba? Kung ano-ano. Ilang cellphone ang nare-reproduce. Ilang beses nang nag-update ang Android mo. Ilan ng Apple ang nabili mo? Kami guwaba pa lang, no? Ilang TV? Hindi, ako na-amaze ako Bakit? Kasi syempre po, pinanganak ako 1969. Iba kasi nung panahon namin. Pero, namamangha ako sa technology. Na nandun sa Pilipinas. Makaka-chat mo, makikita mo yung mukha niya, nung ginagawa niya. Si Ate Lee, nakikita niya si mother tsaka si father, nagwawalis. Alam niya kung may bisita. Hindi ba kayo namamangha dun? Because nakasulat sa Bible knowledge increase. Knowledge will increase. So, anong chapter na tayo? 22. Revelation chapter 22. Daniel yun. Nandito na tayo sa Revelation chapter 22. Naganap na at nagaganap na yung nakasulat, yung sinasabi ni Daniel doon sa Old Testament. So, after hearing the warnings and judgments of God, what is your response? Yun Pagkatapos mong nabasa ang Genesis hanggang sa kung saan man yan, Revelation, anong response mo? If nothing touch your heart, if nothing prick your heart, then nothing else will. Kasi ang Diyos nangungusap siya sa kanyang salita. Kaya niya nasabi yung if nothing, sabi niya dito, if someone is filthy, let him be filthy. Alam niyo bakit? Naibigay na sa'yo lahat. It is time for you to decide. Parang ganito lang yun. Merong lalapit sa'yo, mag-aas ng advice, bibigay mo yung advice na alam mo na makakabuti sa kanya, hindi siya susunod, ano gagawin mo? Hayaan na kita. At kung ano man ang bunga ng desisyon mo yan, kainin mo yan. Pero sa lahat ng nag-a-advise, walang mag-a-advise ng masama. Lalo na kung kaibigan mo. Pero may karapatan ng tao, meron siyang free will. At mahirap din magbigay ng unsolicited advice. Hindi ako nagbibigay ng unsolicited advice. Pag humingi sa akin ng payo, papayuhan ko. Pag hindi humingi sa akin ng payo, hindi ko papayuhan. Why? Ayokong masabihan na, pakialam mo, buhay ko to. Kaya sinasamantala ko pag nagpipreach ako. Kung meron man kasi, hindi dahil magpapatama ako, no, it's not that. Sinasamantala ko in a way na, let the word of God travel freely. I do not filter my words. I just allow the Lord to speak through me. Yun ang ibig kong sabihin. No? So kung ano man yung pangungusap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, kung meron tayong born again na spirit, we will listen the word of God. Bakit? Ang sabi ng Bible, I know my sheep, and my sheep listens to me, and they follow me. Mabuti pang mga tupa, alam nila yung tinig ng kanilang pastol at sumusunod sila. Hindi ka tupa, tao ka. Alam niyo ba na ang tupa napakababa ng IQ? So, totoo lang. Mababa ang IQ ng tupa. They always need a shepherd. Madali silang malinlang. They are susceptible. They are gullible. Madali silang ganun. Pero, kinumpara tayo ng Panginoon sa tupa. Why? Because compared to the wisdom and knowledge of God, para lang tayong tupa. And we always need a shepherd. And that is the Lord Jesus Christ.
At sa lahat ng gagawin natin na desisyon, it's always best to pray to the Lord and seek His will and seek His advice para hindi tayo makahamak. No? And then, punta tayo dun sa Revelation chapter 22 verse 12. Ang sabi dito sa Revelation chapter 22 verse 12, yung pangalawang, I am coming quickly. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me to render to every man according to what he has done. This is the principle of sowing and reaping. No? What you sow, you shall reap. Pero may principles ng sowing and reaping. You reap more than you sow. Magtanim ka ng isa na palay, hindi lang isa ang aanihin mo. You reap more than you sow. Nagtanim ka ng kabutihan na isa, aani ka ng marami, hindi lang isa na kabutihan. Magtatanim ka ng masama na isa, hintayin mo. Aani ka din ng isang masama? Hindi, marami. Kasi what you sow, you shall reap. And there are principles of sowing and reaping. You reap more than you sow. You sow what you reap. Kapag nagtanim ka ng mais, aani ka ng mais, hindi patola o hindi pakwan. Maghihintay ka, kayo wala ko yung pakwan ko. Ba't nagtanim ka ba ng pakwan? Hindi Mais ang tinanim mo, ba't ka naghihintay ng pakwan? Kaya maraming mga tao nag-expect ng something sa buhay nila, pero iba ang tinatanim nila sa buhay nila. You are expecting good things to happen to you, but you are sowing bad things in your lives and in the lives of others. What do you expect? And then, you reap later when you sow. Hindi agad yan. Wala naman nangyari sa akin. Iba-iba kaya ang pagtubo ng mga halaman. Merong halaman na agad tumutubo, agad nabubunga. Merong mga halaman na hintayin mo. At pag nagbunga yan, napakarami. Okay? Either good or either evil. Mga kapatid, kung nagtanim kayo ng mabuti sa iyong kapwa, hindi ito sinusuklian. It does not really matter. Ang Diyos ang magbibigay niyan, hindi siya pwede magsinungaling. He cannot lie. He is a God who cannot lie. And He does not lie. Kaya maging tapat lang po tayo sa Panginoon. Magtapat lang po tayo sa Panginoon. At kung ikaw naman ay lumalakad sa kasamaan, hintayin mo din. Kung hindi ka tatalikod sa iyong kasalanan, marami ka pang mga consequences na mararanasan. God is fair. God is fair. Hindi pantay-pantay ang posisyon sa langit, di ba? Pero pantay-pantay yung pagre-render niya ng reward according to what He has done. According to what He has done. Kala ko ba fair sila? Fair nga! Yun nga ang fairness doon eh. Kung ano yung ginawa mo sa lupa, ibabalik ng Lord. Yun ang fairness doon. Ang hindi fair yung ikaw, balyudong ka na Kristiyano, tapos pareho lang kayo ng tapat na Kristiyano na lagi nag-church, lagi nagpe-pray, na laging nagbabasa ng Bible. Hindi fair yun. God is fair. Kaya pagdating sa langit, you will get your fair share. Because God is just. God is love, but He is a just God. No? Tatandaan ko natin. Revelation chapter 22 verse 12. What does God wants us to do? Obey. Heed His words. And what are some of His commands? Marami tayong command na alam, di ba? Memorize natin, ang daming command ang Diyos na alam natin. Ano yung mga pinaka-command niya? Believe. Believe in the Lord Jesus Christ. Believe, have faith in the Lord Jesus Christ. Repent of your sins, di ba? Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. That's number 1 commandment. And then He wants us also to love one another. John chapter 13 verse 35. And the people will know that you are my disciples if you love one another. Anong bago doon? Alam niyo kung anong bago doon? Yung sinabing, as I have loved you. Yung love one another, nasa Old Testament yan eh. Walang bago. Pero ang bago doon, yung sinabi ni Jesus Christ na, a new commandment I give unto you. Love one another as I have loved you. Yun ang bago. Kung gaano ko kayo minahal,
Ganun ang pagmamahal mo sa kapwa. Hindi kapwa, sa yung kapwa mananampalataya. Brothers and sisters. Okay? And then pangatlo, love your enemies. Luke chapter 6 verse 35. Ang sabi sa Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pagka inalis ang ngipin mo, alisan mo din ng ngipin. Yun ang ibig sabihin mo. Pag inalisan yung mata mo, alisan mo din siya ng mata. Yun ang batas, Old Testament. Pero, bago na eh. Sabi sa Luke 6:35, love your enemies. Diba? Ipanalangin ang umuusig sa inyo, gawan ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo, etc. Revelation chapter 22 verse 13. Ang sabi dito, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Meron bang bagay na walang end? Lahat ba ng bagay may beginning? Meron. Lahat ba ng bagay at tao may end? Meron, di ba? Pero ang Panginoon, ang Diyos, wala siyang beginning, wala siyang end. Kasi before the word beginning, nandun na siya eh. Sinasabi lang niya, I am the beginning. I am the Alpha and the Omega. Ako yung umpisa at ako yung huli. The first and the last letter of the Greek alphabet. Parang sinasabi niya, I am letter A and I am letter Z. Diba? Revelation chapter 22 verse 14, blessed are those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life and may enter by the gates into the city. Mapalad daw yung mga tao na naguhugas ng kanilang damit, ng kanilang garments, ng kanilang kasuotan. Saan natin nakita ito? Nakikita natin ito dun sa Revelation chapter 7 verse 14. Yung they who were, their robes were washed with the blood of the Lamb. We were washed with the blood of the Lamb. Nahugasan tayo, hindi ng sarili nating kabutihan, kundi sa kabutihan po ng Panginoong Jesucristo. So that they have the right. Magkaroon sila ng karapatan or liberty to the tree of life that is eternal life. And may enter by the gates into the city. What city? The New Jerusalem. Okay? Revelation chapter 22 verse 15, outside are the dogs. May nagtanong, meron pa, yung po ba kayang aso ko pupunta ng langit? Sabi naman ng isa, yung aso mo pupunta ng langit, yung aso ko hindi. Sa impyerno yan pupunta. Mabangis. Diba? Anyway, hindi yung dogs na aso ang tinutukoy po dito. No? Hindi po yung dogs na aso, kundi yung sabi dito, kuwon, ibig sabihin unclean, mga makasalanan, sinners. Outside are the dogs. Nasa labas daw ng New Jerusalem, or ibig sabihin, nasa labas ng langit, wala sa presensya ng Diyos, ang mga dogs. Ano ba yung dogs dito? Deuteronomy chapter 23, tignan natin. Deuteronomy chapter 23 verses 17 to 18, gusto ko lang pong basahin sa inyo. 23, 17 to 18. Ang sabi kasi dito sa 17, none of the daughters of Israel shall be a cult prostitute, nor shall any of the sons of Israel be a cult prostitute. Verse 18, you shall not bring the hire of a harlot or the wages of a dog into the house of the Lord your God for any votive offering, for both of these are an abomination to the Lord your God. Ano ibig sabihin nun? The wages of a dog. Makasalanan. Ano ibig sabihin? Pag galing sa masama, huwag mong i-offer sa Diyos. Okay? Malinaw to. Sabi niya, bakit mo i-offer yung upa mo sa harlotry? Yun ang ibig sabihin. Kaya sabi niya, you shall not bring the hire of a harlot or the wages of a dog into the house of the Lord your God. Alam niyo kasi, minsan nagtanong ako, may mga bagay din na curious ako, nagtanong ako sa Lord, sabi ko, Lord, yung bang pera na, kasi na-curious ako dahil pinag-usapan natin ito. Yung tungkol sa pera na galing sa masama kasi biglang ikatay sa'yo. Ito yung nabasa ko. Sinagot ako ng Lord. Yung upa mo galing sa masamang pamumuhay o masamang trabaho, huwag mo ibigay sa Lord. It's there.
Namanghanga ako eh. Nakakamangha paano sumagot ang Greek. Diba? Sa mga tanong po natin. So we have to ask the Lord every time. No? So who are outside? Dogs. And the number 1, sorcerers. Alam niyo po ba na ang sorcerer, hindi lang po yan yung mga mangkukulam? Alam niyo po ba na ang translation ng word na sorcerer ay, ano po yung translation sa Greek? Pharmakos. Drugs. Sino po ang hindi maliligtas at nasa labas po ng New Jerusalem? Those who are into drugs. Sorcerers ang tawag kasi yun po yung word na meron na naapuha para ilagay sa Bible. But actually sa Greek, it is pharmakos. Those who do drugs. Meron na bang drugs nun? Meron. Those who are enchanted with drugs. Pangalawa, anong sabi? Immoral persons. Ang sabi sa King James Version, warmongers. Mga patuto, sabi sa Tagalog. Mga harlot. Immoral, yung word na immoral, ang Greek word niya ay, hulaan nyo, pornos. Kaya nga galing yung word na pornography eh. Alam niyo ba na ang pornography, marumi? It's pornography, madumi. It's any form of immorality. Ano ba yung mga forms of immorality? Pag sinabing you are an immoral person, it refers to, kasi pornos, so it refers to sexual immorality. What are these? Fornication. What is fornication? Sex outside marriage. Pag hindi ka kasal at nakikipag-sex ka, that is fornication. Sodomy. What is sodomy? Sabi sa King James, sodomy. What is sodomy? Alam natin, homosexual. Okay? Yay, wala yung lesbianism. No, pareho lang yun. Kasama yun. Adultery, alam natin yun. And other forms of immorality. You know that. Hindi natin kailangan isa-isahin. You know that. And then pangatlo, murderers. Self-explanatory. Murderers. Ano pa? Idolaters. Lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. Malinaw ito. From Genesis hanggang dito, magmula sa command noon hanggang ngayon, idolatry is hated by God. It's abominable. Alam niyo ba abominable? Karumal-dumal. Next, those who loves and practices lying. Ano yung mga tao na may mga iba-ibang stages ang lying. May mga iba-ibang klase rin ng lying. Merong lying na ako, halata mo ako pag magsisinungaling ako. I cannot lie! Magsisinungaling ako pero mabubuko ako. Alam mo? But there are big liars. Dire-diretso, mabilis. Parang totoo. Sana eh. Bakit? Ang father niya, sino? Okay. John 8:44. Basahin nyo na lang. John 8:44. Okay? So, ang sabi dito, phileo, loves and practices lying. Ibig sabihin, walang repentance. Madaling magsinungaling. Sino mga taong sinungaling? Yung mga chismosa, mga magata, sinungaling yung mga yan. Bakit? Dinadagdagan, binabawasan. Alam niyo ba, nakasama sila yan? Kasama sila dyan. Mga nasisira ang buhay ng mga tao dahil sa kanilang pagsisinungaling. Marami kayong nasisirang buhay ng tao dahil sa kasinungalingan. And the Bible said, if you do not repent, okay, you will be outside of the city. Kasi kung iisipin mo nung kasing Catholic ako, napag-aralan namin na meron 2 kinds of sins, mortal sin and venial sin. Tama? Okay. Mortal sin, ito yung pumatay. Yan, mortal sin yan. Venial sin, nilagay nila lying. But to the Lord, lying is masama. Isa pa nga ito sa reason ba't di ka papasok sa langit. Hindi siya venial sin. Walang ganon. Walang mortal and venial. Sin is sin. Ang kasalanan ay kasalanan sa Diyos. No? Okay. Doon sa
King James translation, King James version. At sa mga ibang translation, NLT, yung mga ibang words dito, mas matindi yung gamit, kagaya nung word na homosexual, nandun talaga sa NLT. Homosexual, nandun talaga yun. Okay? Pero sa mga ibang mga Bible, hindi ganun yung word. Pero ganun yung idea. Okay? Kagaya na lang dun sa, balik tayo dun sa sinabi ko kanina na sodomite. Yung homosexuality. Dun sa Deuteronomy chapter 23, anong ginamit doon? Cult. Male cult prostitute. Alam niyo po ba na ang ibig sabihin nun? Homosexuality. Okay? Akala ng iba, yung nagdadamit, na parang babae, yun yung homosexual. Yung lalaki ngayon, na boyfriend nun, hindi. No. Pareho lang yun. Pareho lang yun. You're still a male cult prostitute. Okay? Pareho yun. Homosexual behavior, pareho po yun. No? Ano ba yung homosexual behavior? Leviticus chapter 18 verse 22. Sabi dito, do not lie with a male as one who lies with a female. Sa New Living Translation, don't practice homosexuality. Period. Okay? And then, doon sa mga instances kung saan nakita po natin yung sodomy, saan? Genesis. At saka doon sa Judges. Naalala niyo po yung lalaki na galing sa Gibea na nagpunta sa Ephraim na nakitulog. Tapos, anong sabi? Lahat ng mga tao, pinaligiran sila. Yung bahay. Di ba? Naalala niyo yun? It's like the event doon sa Genesis chapter 19. Yung Sodom and Gomorrah. Okay? So, any sexual perversion. Yun po yung tinutukoy ko doon. Kasi baka sabihin ninyo na, wala naman yung word na ganito doon. Wala naman yung ganyan. Meron. At saka kung papansin ninyo, sa Romans chapter 1, 18 to 32, basahin nyo na lang, andun yun. And the Bible says, God has given them to their own sins. Eh, gusto mo yan? Sige, pumayo ka. Marami nang ginawa ang Diyos sa atin, pero patuloy po tayo nagtitigas ng ulo. Revelation chapter 22, verse 16. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things for the churches. Okay, kala ko nasa taas. Churches. Na walang bigla ang word na church, di ba? Sa Book of Revelation. Nandun siya sa Revelation chapter 1 to Revelation chapter 3. Ilang beses siyang na-mention? 19. Tama? And this is the 20th word ng salitang church. Bumalik siya. Okay? Bakit? Bilin na ito ng Lord eh. Di ba? Sabi niya, I, Jesus, sent my angel to testify these things. Kaya nga sinulat ni Apostle John. Para kanino? Sa lahat ng ecclesia, churches. And then he said, I am the root and the descendant of David. Hindi ba kayo napapaisip dito? How can be a person both the root and the descendant? Diba? Ikaw na nga yung root, ikaw pa yung descendant. Only the Lord Jesus Christ. No? I am the root. In Greek, Risa. Okay? Or the foundation. Ibig sabihin, Jesus is the fulfilled promise of all prophecies. And the descendant of David. From the Greek word, genos. It means family or offspring. Siya na nga yung ugat, siya pa yung anak. Parang siya na nga yung tatay, siya pa yung anak. That's the Lord Jesus Christ. Okay? And he said, I am the bright morning star. That's why we don't need light in heaven. Di ba? Paulit-ulit, He is the light. Siya ang light. Okay? So remember that when John was writing this, the church is still there. Okay? Kasi nga,
epilogue ito eh. Tandaan po natin epilogue ito. Kumbaga natapos na yung lahat ng visions. Patungkol po sa mga last days at patungkol dun sa end times at patungkol dun sa new heaven and new earth. Ito na yung mga bilin ng Panginoon. Okay? And then, ang sabi niya sa verse 17, the Spirit and the bride. Bakit bride? Kasi nga hindi pa dumarating ang Panginoon dito. Let the Spirit and the bride say, come. Tayo yun. We want the Lord Jesus Christ to come. We are praying for the Lord Jesus Christ to come. And let the one who hears say, come. And let the one who is thirsty come. Ano napapansin po ninyo dito? Let the one who wishes the water of life without, let the one who wishes take the water of life without cost. Ano po itong verse na to? Anong napansin ninyo? It is an invitation. It is an open invitation. Hanggang ngayon, inaanyayahan ka ng Diyos. Inaanyayahan ng Diyos ang lahat ng tao, sa lahat ng gustong magbalik loob sa Kanya, sa lahat ng nauuhaw, sa lahat ng may gusto na lumapit sa Diyos. Ang sabi, come. Habang may time. Habang may panahon. Pag namatay ka, wala na. The Bible said, it is appointed unto man once to die, and after that, a judgment. Pag ikaw namatay, punta ka sa impyerno, or punta ka sa piling ng Diyos. That's it. Walang middle place. Only heaven and earth. Walang middle. Walang lutang-lutang. Hindi ko pa kasi na-preach yun. Walang lutang-lutang na nandito ka ng 40 days. Hindi totoo yun. Once na namatay ka, diretso yan kung saan ka man pupunta. Kung saan yung pinabook mo. Doon ka magpa-fly. Doon ang destination mo kung saan ka nakabook. Okay? You are the one who's going to choose. There are warnings for sins in verse 15. Nakita po natin. Now in verse 17, it is an open invitation for those who want to be forgiven. Sa lahat ng gustong mapatawad. Walang kasalanan na hindi pwedeng mapatawad ng Diyos. Kung isa ka, dun sa binanggit sa verse 15, hindi huli ang lahat. If you are a murderer, idolater, immoral, sorcerer, you are into drugs. If you are a sinner, I am presenting this to you na kagaya ko na makasalanan din. I am a sinner saved by grace. Dati ako makasalanan, nagkakasala ako pero hindi ibig sabihin na makasalanan ako. I'm righteous because of the righteousness of the Lord Jesus Christ. You are righteous with the righteousness of the Lord Jesus Christ. We know that Jesus is coming quickly. No? Marami na tayong signs na nakita. Isa sa mga sign is Israel will be back in their land. Will be reborn. In one day, makikita natin yan sa Isaiah, makikita natin yan sa Ezekiel, na in one day, a nation will be born. A nation will be reborn. A nation was born in a day. Kailan? May 14. 1948 at 4:30 p.m. Diba? Sa isang araw. Ezekiel chapter 37, sabi niya, I will gather them into one nation. And one king will rule the nation. Not two nations. They're not divided anymore, but they will be one. Wala yung divided kingdom. Isa na lang. Okay? And I would like to conclude with this. What is the point of the book of Revelation? What is the point? Anong point? Bakit pinag-aralan natin ang book of Revelation? The point of the book of Revelation is to warn you that there will be people who are going to the kingdom of God. And there are also people who are going to the lake of fire. And it is only through Jesus that you could choose which one you're going to take. Yun ang punto nun. Yun ang punto, bakit po natin pinag-aralan ito. And yes, the Lord Jesus Christ is saying, I am coming quickly. I would like to ask you a question. Are you ready?
The Lord is coming in two ways. Sa rapture, ang sabi ng Bible, kung tayo ay buhay pa, at ang Panginoong Jesucristo ay babalik, tayo ay mararapture, kukunin niya tayo, yan ang sabi, sa mga tunay na Kristiyano. So mga tumanggap sa Kanya sa Lord and Savior na lumalakad sa Kanyang bagong pagkatao. Pangalawa, yun, hindi natin alam kailan yun. Pangalawa is death. Ba't alam mo ba kailan ka mamamatay? Either na lang kapag binilin mo. Pagka sinabi mo, itong araw na to gusto kong mamatay, okay. Kung may taong mag-grant nun, pero usually, death and rapture, hindi natin alam. Pero, habang may hininga ka sa oras na ito, pwede kang mamili. God and the Lord Jesus Christ is they are perfect gentlemen. Hindi nila ipipilit ang kanilang sarili sa iyo na tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Binigyan niya tayo ng choice. Even in Genesis, men had a choice. And they chose to be separated from God. They chose to sin. Even now, Jesus Christ died for our sins. At ang kailangan mo lang gawin ay kilalanin na ikaw ay nagkasala. Manalangin na handa kang talikuran ng kasalanan mo at lumakad sa bagong buhay. Gusto mo ba yung lumang buhay mo? Hindi ka ba nagsasawa sa lumang buhay mo? Ang buhay na ibinibigay ng Diyos ay maganda. Aayusin niyang buhay mo. Yes, hindi magiging perfect ang buhay mo, maraming problema. Pero aayusin niya ang buhay mo. At kapag ikaw ay namatay, there is a place prepared for you in heaven. Tayo po ay manalangin. Sa lahat po ng naka-join online, na maaaring hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin ng pagtanggap? Ang ibig sabihin nun, hindi lang yung tatanggap ka sa salita, kundi pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, ibig sabihin, isusuko mo ang lahat. Hindi na ikaw ang masusunod. Conditional. At maging sa mga narito sa oras na ito, hindi ko alam kung ano ang spiritual na kalagayan mo. Pero concern ako sa kaluluwa mo. Kasi mahal kita. At paulit-ulit kong ipipreach ang kaligtasan ng kaluluwa dahil ayaw ng Diyos na merong isa man na pupunta sa impyerno. At hindi biro ito. At kung sa oras na ito gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, gusto mo magsisi sa lahat ng iyong kasalanan, patatawarin ka niya, ano man yung kasalanan na nagawa mo, patatawarin ka niya kung hihingi ka ng tawad. At tatanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, na siya lang masusunod sa iyo. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mga mata, maaaring ang Diyos ay nangungusap sa iyo, kanina pa o ngayon. I just want to ask you a question. Do you want to repent from your sins and receive the Lord Jesus Christ into your life? Gusto mo siyang tanggapin sa iyong buhay sa oras na ito, bilang Panginoon at Pangligtas. Taas lang pang kamay at papanalangin ka. Meron po ba sa oras na ito? Gusto ko kayong ipanalangin? Anyone? Meron po bang gustong tumanggap sa inyo sa Panginoon? Ang sabi po ng Bible, ngayon ay araw ng kaligtasan. Hindi mo alam ano mangyayari bukas. Meron po ba? You want to receive the Lord Jesus Christ into your life? Let's pray. Narito po ang panalangin. Panginoong Jesucristo, kinikilala ko po na ako'y makasalanan. Sa oras na ito, tinatanggap ko po kayo sa aking buhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin niyo ako. Tulungan niyo ako na mabuhay
na may kabanalan at katuwiran. Sa oras na ito, kayo na po ang magharin sa aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Tayo po yung manalangin. Ama namin, marami pong salamat sa oras nito. Salamat po sa inyong mga salita na nawa. Ito po maging buhay sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na mamuhay na parang mamaya or ngayon ay darating na kayo. Salamat po sa inyong pag-ibig. Ito